Alam ng mga nagtatrabaho o nakakita na ng minahan na sobrang laki ng mga sasakyang ginagamit doon. Pero bakit nga ba napakalalaki ng mga truck sa minahan, ang mga kilalang off-road na sasakyan? Kamusta, amantes de Ingeniería? Ngayon ay susuol tayo sa isang mundo ng napakalalaking sukat kung saan nasasama ang lakas at inhinyeriya para literal na maglipat ng mga bundok. Kung nakakita ka na ng mga larawan ng mga truck sa minahan, yung mga dambuhala na nagpapaliit sa karaniwang kotse, malamang natanong mo na rin, bakit nga ba sila napakalalaki? Hindi ito ang mga truck sa highway, kundi mga totoong higante na dinisenyo para sa. Ang mga sasakyang ito ay mahalagang bahagi ng industriya ng pagmimina. Nagdadala ng tonelada-toneladang ore at basura araw-araw. Ang sagot sa laki nila ay hindi lang basta mas malaki, mas mabuti, kundi isang komplikadong ekwasyon ng ekonomiya, kahusayan at tunay na pangangailangan. Sa totoo lang, ano ba ang mga higanteng ito ng pagmimina at bakit kailangan nilang maging ganoon kalaki? Ang mga truck sa pagmimina na hindi pangkalsada na kilala rin bilang mga dump truck sa pagmimina ay mga sasakyang partikular na dinisenyo para maghatid ng malalaking dami ng materyales sa mga lugar ng pagmimina. Hindi tulad ng mga truck na ginagamit sa kalsada, hindi sila ginawa para sa mga sementadong daan, kundi para sa mga daan ng lupa, graba at bato sa loob mismo ng minahan. Ang matibay nilang disenyo, higanteng mga gulong at malalakas na makina ay ginawa para kayanin ang matitinding karga at mabibigat na kondisyon sa trabaho, tulad ng matatarik na rampa, alikabok, putik at matataas na temperatura. Ang pangangailangang maghatid ng napakaraming materyal nang sabay-sabay ang dahilan kung bakit ganito kalaki ang mga ito. Isipin mo ang isang open pit na minahan kung saan milyon-milyong tonelada ng lupa at bato ang kailangang ilipat para maabot ang mahalagang ore. Bawat biyahe ay mahalaga at bawat kilong na ihahatid ay direktang nakakaapekto sa kakayahang kumita ng operasyon. At ano ang pangunahing puwersang nagtutulak sa likod ng ganitong kalakihan? Ang sagot ay ang ekonomiya ng iskala. Sa pagmimina, ang gastos kada tonelada ng materyal na naililipat ay isang critical na salik. Habang mas marami kang materyal na kayang dalhin sa isang biyahe, mas mababa ang unit cost ng transportasyon na yon. Isa itong simpleng lohika pero may napakalaking mga implikasyon. Ang mas malaking truck ay nangangahulugan ng mas kaunting biyahe para mailipat ang parehong dami ng mineral na nagreresulta sa mas kaunting konsumo ng gasolina kada tonelada, mas kaunting oras ng operasyon para sa mga driver, at mas kaunting pagkasira ng buong fleet. Isipin mo ang Caterpillar 797F, isa sa pinakamalalaking truck sa mundo na kayang magdala ng nakakabilid na 400 tonelada ng material sa isang pasada lang. O kaya naman ang Belarus 75710 na mas mataas pang antas dahil may kapasidad itong magdala ng 450 tonelad at itinuturing na pinakamalaking truck sa buong mundo. Para mailagay ito sa perspektiba, ang isang karaniwang truck na bumibiyahe sa kalsada ay nadadala lamang ng humigit kumulang 25 hanggang 30 tonelada, kaya makikita mong napakalaki talaga ng pagkakaiba. Ang kapasidad na ito ay tumutulong sa mga minahan na mapabuti ang operasyon, mabawasan ang gamit at tauhan para maabot ang production target na nagreresulta ng mas malaking kita. Pero paano nga ba naisasalin ang ganitong kalaking kapasidad sa kahusayan sa operasyon at produktibidad sa araw-araw ng minahan? Ganito kasi, ang kahusayan sa operasyon ang susi sa tagumpay ng kahit anong minahan dahil kapag may mga dambuhalang truck, tumataas ng husto ang produktibidad. Bukod pa rito, mas kaunting truck ang nagdudulot ng mas kaunting siksikan sa minahan, kaya mas maayos at mabilis ang trabaho. Bukod pa dyan, mas nagiging epektibo ang koordinasyon sa pagitan ng mga truck at mga eskabadora o mga payloader. Kayang punuin ng payloader ang dambuhalang truck sa kaunting pasada, kaya nababawasan ang oras ng paghihintay at nadaragdagan ang oras ng transportasyon. Kung gagamit ng mas maliliit na truck ang minahan, kakailanganin nila ng mas malaking fleet, mas maraming driver,
mas maraming maintenance at syempre, mas mataas na operational na gastos. Hindi lang sa gasolina at lakas paggawa natitipid ang gastos. Kasama rin dito ang infrastruktura ng minahan na pwedeng idisenyo para suportahan ang mas kaunting sasakyan pero mas malalaki. Ang kakayahang maglipat ng malaking dami ng material sa maikling panahon ang tumutulong sa mga kumpanya ng pagmimi na maabot ang production targets at matugunan ang pandaigdigang demand sa mahalagang mineral. Dahil sa laki at bigat, ano ang mga hamon sa pagpapatakbo ng makinang ito at paano nilalampasan ng engineering? Hindi madali ang magpatakbo ng dambuhalang truck ng pagmimina. Ito ay dahil madalas na hindi pantay ang lupa sa mga minahan, may matatarik na rampa at matutulis na liko. Komplikado at magastos ang pagmantini ng mga sasakyang ito, kailangan ng espesyal na talyer at malalaking pamalit na pyesa. Napakalaki ng konsumo ng krudo dahil may ilang modelo na umaabot sa daan-daang litro kada oras ang nagagamit. Gayunpaman, nakabuo ang makabagong inhenyeriya ng mga kamanghamanghang solusyon sa mga hamon na ito. Ang mga sistema ng manibela ay hydrostatic o elektro-hydroliko na nagpapahintulot sa driver na madaling at eksaktong mamanipula ang sasakyan kahit gaano pa ito kalaki. Ang mga preno ay multi-disc na sistema na pinalalamig ng langis na kayang magpalabas ng init na nalilika sa pagpreno ng daan-daan tonelada sa matatarik na pababa. Ang suspensyon ay isang hiwalay na usapin, gamit ang mga hydropneumatic na sistema na sumisipsip ng impact mula sa hindi pantay na lupa, na nagbibigay ng katatagan at ginhawa para sa operator at pinoprotektahan din ang estruktura ng truck. Karamihan sa mga truck na ito ay gumagamit ng dekuryenteng sistema ng pagpapaandar, kung saan ang diesel na makina ay lumilikha ng kuryente para sa mga dekuryenteng motor sa mga gulong na nagbibigay ng malakas na torque at tumpak na kontrol lalo na paakyat. Saan eksaktong ginagamit ang mga higanteng ito at paano hinaharap ng industriya ang epekto ng malalaking makinang ito sa kapaligiran? Itong mga truck ang gulugod ng malalaking operasyon ng pagmimina sa bukas na hukay sa mundo. Mahalaga ang mga ito sa pagkuha ng iron ore, copper, ginto, karbon at iba pang mahahalagang mineral. Sa mga minahan ng iron ore halimbawa, kung saan marami ang material, A ser movimentado é muito grande. hindi mawawala ang presensya ng mga higante. Dinadala nila ang hilaw na mineral mula minahan sa mga planta ng pagproseso o basurang material na walang halaga sa mga tambak ng pagtatapon. Sa epekto sa kapaligiran, ang industriya ng pagmimina ay nasa ilalim ng lumalaking pressure na bawasan ng ecological na bakas nito. Malakas man sa konsumo ng fuel ang mga truck, patuloy ang pagsisika para mas maging episyente ang paggamit ng enerhiya. May mga bagong teknolohiya tulad ng mas episyenteng makina, mga sistema ng pagbawi ng enerhiya sa pagpreno, at maging mga prototype ng truck na dekuryente o gumagamit ng hydrogen na kasalukuyang dinedevelop. Bukod dito, ang pag-optimize ng mga ruta ng transportasyon at mahigpit na pagpapanatili ng mga kagamitan ay nakakatulong upang mabawasan ang konsumo at mga emisyon. Ang ideya ay, kapag mas marami ang naihahatid sa mas kaunting biyahe, nababawasan ang kabuuang epekto kada tonelad ng mineral. Naabot na ba ng mga truck ang limitasyon nila sa laki? O may asahan pa tayong bagong inobasyon sa hinaharap? Ang paghahanap para sa mas mataas na kausayan at produktibidad sa pagmimina ay tuloy-tuloy at ibig sabihin nito ay ang inhenyeriya sa likod ng mga truck na ito ay patuloy ding umuunlad. Kahit umabot na sa sukdulan ang pisikal na laki dahil sa mga limitasyon sa pagmamanyobra at infrastruktura, nakatuon na ngayon ang inobasyon sa mga aspeto gaya ng automasyon. Ang mga autonomong truck na gumagana ng walang driver ay realidad na sa maraming minahan na nagpapataas ng kaligtasan at kahusayang 24 na oras bawat araw. Ang elektrifikasyon ay isa pang hangganan sa pang-develop ng mga hybrid at ganap na electric na truck na nangangakong magpapababa ng malaki sa mga emisyon at gastos sa operasyon. Ang konektibidad at pagsusuri ng datos ay mahalaga rin dahil pinapayagan nito ang mga kumpanya ng minahan na subaybayan ang performance ng mga truck sa real-time, i-optimize ang mga ruta at hulaan ang mga pangangailangan sa maintenance. Tinitiyak na patuloy gagana ang mga higanteng ito ng may pinakamataas na kahusayan. Ang kinabukasan ng mga halimaw na ito sa pagmimina ay tiyak na magiging mas matalino at mas napapanatili.
Malaking bahagi ng aking karanasan sa trabaho ay nasa larangan ng pagmimina at halos araw-araw akong kasama ng mga higanteng ito. At kahit na hindi pa ako nakasakay sa loob ng isa sa mga sasakyan nito, naranasan ko nang makita ng malapitan kung gaano sila kalaki. At talagang mararamdaman mong napakaliit mo. Kaya sa susunod mong makita, isa sa mga dambuhalang truck na ito, tandaan na hindi kapritsyo ang laki nito, kundi resulta ito ng husay sa ininjerya, isang solusyon sa hamon ng makabagong industriya. Mailipat ang mga bundok sa episyente at matipid na paraan. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. At ikaw, nakita mo na ba ang isa sa mga higanteng ito ng malapitan? Alin ang pinaka-napagpahanga sa iyo? Mag-comment sa ibaba at i-share ang video sa iyong mga kaibigan at pamilya. Dito sa gilid, may dalawang pagpipilian ng mga kawili-wiling video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa ininjerya. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!